Alam nyo ba na pwede tayong magtanim ng iba't ibang crops, iba't ibang gulay na magkakasama? Hello mga ka-agri! Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa polyculture. Ibibigay po namin sa inyo yung iba't ibang advantage nito sa ating garden. Kame na! Pag sinabi po natin polyculture, yan yung pagtatanim natin ng iba't ibang crops ng magkakasama. Ang opposite naman ng polyculture ay yung monoculture. Yan po yung madalas na ginagawa ng farmer natin dito sa ating bansa. Nagtatanim sila ng iisang crop lang. Kung nagtanim sila ng ampalaya, puro ampalaya. Kung nagtanim sila ng talong, puro talong. So may mga advantage and disadvantage po ito. Unahin natin sa monoculture, yung pagtatanim ng single crop. Ang advantage po nito, madali siyang alagaan kasi isa lang po yung crops. Ang problema lang ng monoculture, yung presyo. Pagka tinamaan ng mababang presyo dahil mataas po yung supply, mababa yung presyo, so malulugi yung farmer kasi pare-parehas yung kanilang tanim. Isa lang yung tanim, wala na silang ibang option. Yan naman po yung kabaligtaran ng polyculture. Sa polyculture, kung mababa yung presyo ng ampalaya, for example, mataas naman yung presyo ng pipino, nakakabawi po sila kasi iba-iba yung pricing ng mga gulay. So depende po sa supply. So yan isang kaibahan po nila. Tapos sa monoculture, mas madali siyang i-manage kasi isang klase lang ng tanim. So isang management lang ng mga peste, wala masyadong problema. Kaya lang sa ganung paraan, mas bugbog po yung lupa kasi doon po madalas umaasa na lang yung mga tanim sa mga artificial na pataba, mga chemical na insecticide para lang mag-survive yung ganong crops kasi mas production yung kanilang objective, makaharvest sila ng marami, hindi po nila naaalagaan yung lupa. Compared dito sa polyculture, no, nag-work sila synergically. Ang pinaka principles kasi ng polyculture, yung tinatawag nating diversity. Parang sinasimulate po nito yung natural na ecosystem. Ito po yung aking backyard kitchen garden. Itong section na to, ito po yung 3-layered na garden bed ko. Meron tayong crops sa baba, sa gitna, at sa taas. So yung aakyat dun sa canopy, dito sa trellis sa ibabaw, itong mga ampalaya, yung pipino, tsaka itong sitaw. Tapos sa gitna naman makakapag-harvest tayo ng ibang crops. Andyan yung mga sili, andyan yung siling haba, may talong dun sa unahan, tapos yung ating dill. Yan. Tapos doon naman sa ground, sa baba, meron tayong bawang, yung spring onions, tapos itong pak choy, andyan din sa baba. Ang ganda pong i-practice nitong polyculture kasi para siyang puzzle na ilalagay natin yung mga crops, yung mga tanim ng piece by piece hanggang sa mabuo yung ating garden. Yung mga spaces, pwede pa natin yan singit-singitan ng iba't ibang crops. Tulad po dito, may tinanim ako mga kamatis. Tapos dyan may bell pepper pa akong siningit. Yun. Tapos marami pang mga open spaces, pwede ko pa siyang singitan. As long as hindi sila malililiman. Yung, lalo na po yung mga nasa lower ground. Kaya itong mga gumagapang nilagay ko dun sa pinakagilid para pag-akyat nila. So meron pa ring sikat ng araw dito sa front. Tapos itong mga crops na to, nag-work sila synergically. Nagbe-benefit po sila sa isa't isa. Tulad nitong mga bawang, itong mga herbs na to tumutulong para itaboy yung mga peste. Tapos itong sitaw, alam naman natin ito ay nagpapataba ng lupa. Itong mga legumes, kasi po yung mga ugat nila tinitirahan ng mga nitrogen fixing bacteria. Tapos itong mga nitrogen fixing bacteria, sila naman yung nagko-convert ng nitrogen sa hangin para maging ammonia, saka magamit ng mga halaman. Tapos tinabi ko po dito yung mga pak choy, itong mga leafy vegetables kasi itong mga leafy vegetables kailangan niya ng mataas na nitrogen. So yung napuproduce ng mga sitaw, ng mga legumes na nitrogen, magagamit po ng mga pechay. Okay lang din pagsamahin yung mga cucurbits saka itong mga solanaceous kasi magkaiba sila ng peste. So hindi kakainin ng peste ng mga cucurbits itong mga solanaceous kasi yung mga kumakain ng mga dahon, yung mga peste ng mga cucurbits tulad ng ampalaya, pipino, ng pakwan, kalabasa, yung cucurbit beetle. Ang kinakain nila, yung diet nila ay cucurbits family lang.
itong mga solanaceous hindi po nila kinakain. So makakasurvive po yung mga tanim nating solanaceous kasi hindi sila atake ng peste. Tapos yung isa pang magandang solution ko dun sa mga peste, itong flower garden ko dito sa gitna. So meron po ko dyang mga iba't ibang tanim, merong kamantige, merong marigold, tapos ito pa, kalimutan ko kung anong tawag dito. Ang ganda po nito pag nagbulaklak. So yan po yung aking natural insect attractant. Lumalapit po yung mga beneficial insects. Tapos yung mga beneficial insects na yan, yan yung kumakain dun sa mga peste. Kaya dito sa garden ko, hindi pa ako nag-apply ng mga OHN, ng mga natural insecticide. Pero wala po ako masyadong problema sa mga peste kasi marami pong mga beneficial insects. Tapos ang maganda pa doon, itong mga beneficial insects, tumutulong sila para i-pollinate po yung mga bulaklak para mabuo yung mga bunga. So nakakatulong po itong mga pollinators i-increase yung ating production. So yan po yung kagandahan ng pagkakaroon ng flower garden sa ating gulayan. Dito ko na rin po nilagay itong swamp fertilizer ko sa loob ng aking garden para mas madali po pag nagdidilig. Kanina nagdilig ako kaya halos wala nang laman yung aking swamp fertilizer. Mamaya i-refill ko to ng tubig para bukas magagamit ko naman ulit. So dito po may mga tanim akong variegated oregano. Nakakatulong din yan para i-repel yung ibang mga peste. Tapos may alogbate. Doon din sa kabila meron din. Yan, gumawa ko ng pagkapangan para kumapal sila. Tapos ma-harvest ko yung mga dahon. Ang sarap po nito sa sinigang. Itong alugbate, ito po yung ilagay ninyo sa mga sinigang. Sobrang sarap, no? Malinamnam po yung inyong sinigang, lalo na po pagka isda at sariwa. Tapos may tanim din ako malunggay dito sa loob. Yan, paikot po ng aking garden para may magamit akong fertilizer. Yung iba nilalagay ko dun sa swamp fertilizer, yung iba naman kinakat and drop ko lang. Naalis ko yan, pinuputol ko, tapos dinadrop ko lang dun sa lupa. Ito po yung talong, medyo payat siya kasi buong month po ng January malilim dito sa aking garden. Kaya ngayon pa lang po dumadami yung mga tinatanim ko dito kasi sobrang lilim niya. Natatakpan po siya ng building na to. So pagka umaga, doon po yung sikat ng araw sa likod ng building hanggang hapon. So malilim po dito. Kaya konti pa lang yung tinatanim ko. Pero kahit papaano ngayon, naabot na rin ang sikat ng araw hanggang dito sa ampalaya. Kaya medyo nakakabuelo na yung tanim nating ampalaya. So ito po yung ginawa kong isang pagapangan din ng mga alugbate. Naglagay ako ng nylon, tapos buho, tapos yung recycled na steel matting. Diyan ko po pinagapang para kumapal sila. Madali lang siyang maharbisan. Tatanim din po ako dito ng kakawati. Yan, tinusok ko yung kaputol na sanga para may source din ako ng nitrogen. At magagamit ko rin po itong kakawate para makagawa po ng insecticide and fungicide. So in the future gagawa tayo ng video tungkol dyan sa kakawate. Tapos itong section na to yung aking plant and forget. So nag-i-start na pong manilaw yung mga dahon ng luya. Tsaka nung luyang dilaw, pwede na po yan i-harvest. Tapos itong tanglad, yan medyo makapal na. Nakaraan, isang piraso lang po yung tinanim ko dyan. Yung isa po nilipat ko dun sa my gate para pagkakatabi yung ating tinola section. Tapos, nagtanim po ako dito ng kalabasa. Yan. Ito pong kalabasa medyo masukal, no, pag lumaki. Kaya dito ko siya nilagay sa gilid para paggagapangin ko na lang dito sa mga kahoy-kahoy. Hindi po niya matakpan itong garden natin. So ito pong section na to medyo payat kasi sobrang lilim po nito. Umaga pa lang wala nang sikat ng araw kasi may pader. Tapos natatakpan pa siya ng building. Pero ngayon pag tanghali, nakakakuha na rin siya ng sikat ng araw. Papalitan ko na lang itong mga payat na okra. Nagtanim na rin po ko dyan ng bagong seeds para palitan itong mga naunang tanim. Hindi ko muna siya bubunutin, baka makabuelo pa rin. May tanim din po ako ditong mais. Itong mais ay matakaw sa nutrients, lalo na po sa nitrogen. So gagawin ko po dito, pag medyo malaki na itong mais, magtatanim po ako ng sitaw. Itong sitaw ay nitrogen fixing plant. So pinapataba niya yung lupa.
Tapos ito namang mais matakaw, so siya yung magsusupply ng nutrients dun sa tanim nating mais. Tapos ang gagamitin naman na balag ng sitaw, itong mais na mismo. So magtutulungan silang dalawa. Ang ganda po nitong gawing companion planting. Napaka-beneficial nila sa isa't isa. So far ito po yung aking backyard kitchen garden. Medyo konti pa lang yung tanim. Ito pa lang yung mga medyo makapal yung nasa gitna kasi naaabot na to ng sikat ng araw. Andyan yung mga kamatis, yung ating flower garden. Tapos andun yung ating 3-layered na garden. Tapos itong section na to medyo kailangan pang palitan yung ibang tanim kasi nabansot na dahil sa lilim. Tapos dito naman sa front, andito yung ating tinola section. Nilipat ko po dito yung papaya kasi dito nalulunod. Nung umulan ng malakas, sobrang baha. Lubog yung part na to. Kaya nilipat ko siya dito sa tabi ng malunggay. Ito yung tanglad, medyo makapal na rin. Andyan na rin po yung mga luya. Tapos may sili rin tayo dito. Tsaka malunggay. Sana po nakatulong yung information na to. Sana na-inspire din kayo gumawa ng sariling backyard kitchen garden at na-inspire kayo na mag-polyculture, magtanim ng iba't ibang crops kasi ang dami niyang benefits. Tapos makakapag-harvest pa tayo ng iba't ibang klase ng gulay. Sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!